Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Values Education GMRCA. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baitang. Dahil sa ESP, kay tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang pagkalinga sa kapwa bilang indikasyon ng pananampalataya. Week 5, Quarter 3. Ang lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, mapaglingkod, servitude. Narito ang mga kasanayang pampagkatuto na isabubuhay ang pagiging mapaglingkod sa pamamagitan ng pagkalinga sa kapwa. Na ilalarawan ang mga paraan ng pagkalinga sa kapwa bilang indikasyon ng pananampalataya. Na ipaliliwanag na ang pagkalinga sa kapwa bilang indikasyon ng pananampalataya ay patunay na pagmamahal sa Diyos at pagtupad sa tungkuling maglingkod sa kapwa. Na isa sa kilos ang mga sariling paraan ng pagkalinga sa kapwa bilang indikasyon ng pananampalataya. Paraan ng pagkalinga sa kapwa bilang indikasyon ng pananampalataya. Sa pakikipag-ugnayan sa ating kapwa ay sinisimulan natin ang magkaroon ng makabuluhang karanasan kasama sila. Nagbibigay ito ng pagkakataon upang maiparamdam sa kanila ang kabutihan ng pakikipagkapwa na naipapakita sa pagkalinga sa kanila. Sa ating araw-araw na karanasan at pagmamasid sa paligid o paggamit ng social media ay marami ang nasaksihan natin na nakararanas ng suliranin at pagsubok sa buhay. Sila ang mga taong lubos na nangangailangan, lalong-lalo na ng mga pangunahing kagamitan gaya ng pagkain, inumin, kasuotan at tirahan. May iba naman ang nakakaranas ng mga pagsubok sa kondisyon sa buhay, pangangatawan at kalusugan, ugnayan sa kapwa at iba pa. Sa pakikipag-ugnayan sa ating kapwa ay sinisimulan natin ang magkaroon ng makabuluhang karanasan kasama sila. Nagbibigay ito ng pagkakataon upang maiparamdam sa kanila ang kabutihan ng pakikipagkapwa na naipapakita sa pagkalinga sa kanila. Sa ating araw-araw na karanasan at pagmamasid sa paligid o paggamit ng social media, ay marami ang nasaksihan natin na nakararanas ng suliranin at pagsubok sa buhay. Sila ang mga taong lubos na nangangailangang lalong-lalo ng mga pangunahing kagamitan gaya ng pagkain, inumin, kasuotan at tirahan. May iba naman ang nakararanas ng mga pagsubok sa kondisyon sa buhay, pangangatawan at kalusugan, ugnayan sa kapwa at iba pa. Ang ating mga magulang at ang samahan o relihiyon na ating kinabibilangan ay nagbibigay ng mga aral sa kahalagahan ng pagkalinga sa iba. Ito, turo ng may kapal bilang paraan ng pagpapakita ng pananampalataya at pagiging mabuting tao. Bilang kapwa, tayo ay inaasahan na nagmamalasakit at tumulong. Paano mo ito gagawin? Napaisip ka ba? Sa panahon ngayon, marami ang nangangailangan ng tulong. Ang pagtugon sa kanila ay hindi lang gawain ng iilan. Ang pagkalinga sa kapwa ay responsibilidad ng lahat. Narito ang ilan sa mga kilalang samahan o organisasyon sa bansa na may mga gawain o pagkilos para tumulong sa kapwa. Una, Caritas Manila, isang non-profit organization na nangunguna sa gawain at serbisyong pangkomunidad ng simbahang Katoliko
sa Pilipinas. Ikalawa, UNICEF Philippines, isang support organization sa gobyerno upang mapangalagaan, maitaguyod ang mga karapatan ng kabataang Pilipino. Ikatlo, Love Yourself PH, isang komunidad ng mga volunteer professionals na nagbibigay ng libreng tulong sa mga Pilipino nakakaranas ng HIV or AIDS. Bukas Palad Foundation, ikaapat, isang non-government institution na nagbibigay ng tulong sa edukasyon at pangkabuhayan ng mga bata, matatanda, kapuspalad at mga biktima ng kalamidad. Ikalama, Philippine Food Bank Foundation Incorporated. Sila ay nangangalap ng mga sobrang pagkain upang maipamahagi sa komunidad na nangangailangan. Itinuro sa atin na ang pag-alaala at pagtulong sa mga nangangailangan ay pagmamahal sa Diyos. Sa aral na ito ay nabibigyan tayo ng pagkakataon ng ibahagi sa iba, kapuspalad at lubos na nangangailangan ng biyaya sa ating natanggap mula sa may kapal. Pagsasakilos ng mga paraan ng pagkalinga sa kapwa bilang indikasyon ng pananampalataya. Narito ang mga 7 gawa ng awa sa tao. Ang mga corporal works of mercy o ang mga gawa ng awa sa tao ay mga gawaing mapagkawang gawa upang tumulong sa mga lubos na nangangailangan. Una, pakainin ang nagugutom. Maaaring magbigay ng mga labis na pagkain o salapi bilang donasyon sa mga institusyon gaya ng paaralan, simbahan o ampunan. Maaari din ang lumahok sa paghahanda ng mga feeding program. Ikalawa, painumin ang nauuhaw. Marami sa ating kababayan ang walang maayos na access, malinis na tubig. Gaya ng pagpapakain sa nagugutom, magbigay din ng inumin sa mga taong nauuhaw. Ikatlo, damitan ang mga walang damit o saplot sa katawan. Nasasaklaw nito ang mga taong may hindi maayos na pananamit. Ang mga damit na hindi na ginagamit ay maaaring ibigay sa kanila o iba pang kagamitan pang sinusuko. Ikaapat, bigyang proteksyon ang mga walang masisilungan. Ang masisilungan ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao upang magkaroon ng proteksyon sa sakuna. Marami sa mga dukha ang ginagawang tahanan na ang kalsada, ilalim ng tulay at bangketa. Maaari silang matulungan na samahan sa mga organisasyon o ahensya na maaaring bigyan sila ng matutuluyan. Ikalima, bisitahin ang mga karamdaman. Marami sa mga may sakit ang nakakalimutan na o di kaya ay iniiwasan dahil sa kanilang karamdaman. Ang iba naman ay nag-iisa na lamang at walang pamilya o kaibigan na malapit sa kanila. Hindi kabawasan sa pagiging tao ang pagkakaroon ng sakit. Bisitahin ang mga taong may karamdaman at iparamdam sa kanila na may pag-asa sa buhay. Ikalima, bisitahin ang mga nasa bilangguan. Ang mga nasa bilangguan ay tao rin at may pag-asang magbago. May ilan naman ang naroon dahil sa mga salang hindi nila ginawa o di kaya ay nasa proseso pa ng paglilitis. Maaaring magbigay pa bahagi ng mga samahan na tumutulong sa kanila na magbigay ng mga material na pangangailangan at espiritual na kagalingan. Kapito, ilibing ang mga patay.
Ang paglilibing sa mga sumakabilang buhay ay pagpapakita ng paggalang sa buhay na ibinigay ng may kapal at kaginawahan sa mga naiwang mahal nila sa buhay. Maaaring makiramay at magpakita ng suporta sa kanilang pamilya. Saka or sakat. Isa sa 5 haligi ng Islam ay ang sakat. Ito ay nangangahulugang to cleanse o maging dalisay. Isa itong paraan ng pamimintuho kay Allah, saan ay nagpapahiwatig ng kanilang obligasyon na mapagkawang gawa. Ang may mga naitatagong tiyak na yaman ay dapat na maglaan ng bahagi nito para tumulong sa mga kapos sa palad. Ang pagsasagawa ng sakat ay naglalayo sa kanila sa problema at sila ay may mas pinagyayamanan pa ni Allah. Ang may kapal ay hindi kumikilos ng mag-isa. Bagkus ay ginagawa tayong instrumento upang tulungan o magtulungan kapag tayo ay tumulong at kumalinga sa kapwa, ito ay gagawin din nila sa iba. Narito ang ating references para sa araw na ito. Muli, sana may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!